Amihan Stories presents The CEO and His Secretary, written by Edwin Guard, revised and rearranged by Amihan. You are fired! Malakas na sigaw ni Jackson sa kanyang empleyado. Nakita niya kasi ang kanyang sekretarya na pinapaalis ang pulubing babae na humihingi ng pagkain dito. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang mapangmata sa kapwa, lalo na sa mga taong nangangailangan ng tulong. Sir, sorry po. Hindi ko na po uulitin ang ginawa ko. Pagmamakaawa ng sekretarya kay Jackson. I will not give you another chance. Ang mga kagaya mo ay hindi kinakaawaan. Hindi ka nga naawa sa pulubing yun eh. Pero sir, just leave. Matigas na wika ni Jackson sa babae. Lulubulugong umalis ang babae sa loob ng opisina ni Jackson. Napabuntong hininga si Jackson dahil nawala na naman siya ng sekretarya. Kung bakit naman kasi walang puso ang mga nakukuha niyang sekretarya. I need to look for another secretary, and I need to test them first. Kausap ni Jackson sa kanyang sarili. Tumawag siya sa HR department para mag-hire ng bagong sekretarya, and each of them will be tested by him. Hello, this is Jackson. I want you to hire a new secretary for me as soon as possible. Utos ni Jackson sa kausap. Noted, sir. Mabilis na sagot kay Jackson ng babae sa kabilang linya. I hope na makahanap na ako ng mabait at may pusong sekretarya. Taimtim na panalangin ng binata. Samantala, maagang nagising si Freya. Ngayong araw ay magsisimula na siyang maghanap ng trabaho. She badly needs a job, lalo na at may sakit ang kanyang ama. Hindi na ito makakapamasada dahil may hypertension ito at bawal nang mapagod. Ang kanyang ina naman ay may maliit lang na tindahan sa harap ng kanilang bahay. Ma, aalis po muna ako at magsisimula na ako maghanap ng trabaho. Sana nga lang ay matanggap ka agad ako. Paalam ni Freya sa kanyang mga magulang habang nag-aalmusal sila. Tiningnan siya ng kanyang ina. Sige anak, isipin mo lang palagi na huwag tumalikod sa mga nangangailangan at lalong parating kabutihan ang ipakita mo sa lahat ng tao, kahit na masama sila sa'yo. Paalala ng kanyang ina sa dalaga. Opo ma. Alam ko naman po ang palagi niyong paalala sa akin. At ang swerte ko sa inyong dalawa ni Papa dahil kayong naging mga magulang ko. Mga mabubuti kayong tao, kaya parati kayong pinagpapala ng Diyos. Nakangiting pahayag ni Freya sa kanyang mga magulang. Anak, maikli lang ang buhay natin. Kailangan nating i-grab ang opportunity sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Salamat ma, lagi ko po yan tatandaan. Pagkatapos kumain ay nag-ayos na kaagad si Freya. Isang sling bag lang ang dala niya at isang plastic envelope na may handle. Doon niya iniligay ang kanyang important documents. Hinalikan niya muna sa pisngi ang kanyang mga magulang bago tuluyang lumabas ng kanilang bahay. Sumakay si Freya papunta sa salon ng kanyang kaibigang si Mutya. Nang makita ang kaibigan ay tinawag niya kaagad ito. Mutya! Tawag ni Freya sa kanyang kaibigan. Agad namang lumingon ng dalaga rito. May babaeng inaayusan ng kanyang kaibigan. Oh, Freya, ikaw pala. Kamusta? Busy ka ba? Tanong ni Freya sabay tingin sa babaeng inaayusan nito. Nginitian siya ng babaeng nagpapaayos ng buhok kay Mutya. Kimi niya itong nginitian pabalik. Hindi naman. Siya na lang ang customer ko. Bakit? Magtatanong sana ako sa'yo kung may alam kung pwede kong mapasukan na trabaho. Nahihiyang tanong ni Freya sa kaibigan. Sasagot sana si Mutya nang sumagot ang babaeng inaayusan ng kaibigan. Naghahanap ka ng trabaho, miss? Tanong ng babae. Napalingon ng magkaibigan dito. Oo sana eh. Nahihiyang sagot ni Freya sa babae. Naghahanap ang amo namin ng bagong empleyado. Pwede ka mag-apply dun. Nabuhayan ng loob si Freya. Talaga? Pwede ba ako mag-apply? Anong posisyon bang hinahanap ng amo mo, miss? Sekretarya. Alam mo naman sigurong trabahong yon. Oo naman. Kayang-kaya kong trabahong yun. That's great. Sasamahan na lang kitang magpasa mamaya after ng hair color ko. Sure po, hihintayin na lang kita rito. Sige, matatapos na naman to eh. Biglang sumaya ang puso ni Freya dahil sa magandang balitang natanggap niya. Excited na siyang makapagtrabaho. Sana ay makapasa siya. Pagkatapos ng halos 2 oras na paghihintay ni Freya ay natapos na rin ng babae. Kompleto bang resume mo, miss? Ako pala si Weng.
isang manager sa HR department ng Martinez Real Estate Company. Ikaw naman ay si? Tanong ni Weng kay Freya. Freya, ako po si Freya Reyes. At saka kompleto naman po ang resume at dokumento ko. Mabilis na sagot ng dalaga. Sa tansya ni Freya ay mas matanda lamang na mga 5 o 6 na taon sa kanya ang babae. Simple lamang ito pero maganda. Nice meeting you, Freya. Let's go? Sige po, Ma'am Weng. Binalingan niya ang kaibigan. Mutya, mauna na muna ako ha. Salamat at swerte ako rito sa salon mo. Pasasalamat ni Freya sa kaibigan. Ikaw naman, wala naman akong ginawa eh. Dahil kasi mabait ka kaya pinagpapala ka. Good luck ha. Itong si Mumweng ang swerte mo. Nakangiting pahayag ni Mutya sa kanya. Basta, salamat pa rin. Sige, alis na ako. Paalam ni Freya sa kaibigan. Bye, galingan mo ha. Text mo ko mamaya. Oo naman, ako pa ba? Bye. Paalam na ni Freya kay Mutya. Sumakay si Freya sa sasakyan ni Weng. Humanga siya sa matayog na building na kanilang pinasukan. Dito ka magtatrabaho kapag natanggap ka, Freya. Wika ni Weng sa dalaga nang naglalakad na sila papasok sa building. Ang ganda naman po dito. Sana matanggap ako rito, ma'am. Sigurado akong matatanggap ka. Manalig ka lang. Sinamahan pa siya ni Weng na magpasa ng kanyang resume sa HR department. Pagkatapos na masabihan na tatawagan na lamang siya sa interview, nagpaalam at nagpasalamat na si Freya kay Weng dahil sa pagtulong nito sa kanya. Isang ngiti lang ang ginawad ni Weng sa dalaga. Habang nasa biyahe pa uwi ay tinext niya si Mutya. Dumiretso na siya ng uwi ng bahay. Hindi na siya nagtangkang magpasa ng resume sa ibang kumpanya. Sinigurado naman ni Weng na matatawagan siya para sa interview. Hihintayin na lamang niya yon. Kung hindi makapasa, ay saka siya mag-a-apply sa iba. Habang naghahapunan ang mag-anak na Reyes, ay nagtanong ang ina ni Freya sa naging lakad niya. Kamusta naman ang lakad mo kanina, anak? Tanong ni Aling Vilma. Maayos lang naman po, ma. Swerte ko nga po dahil tinulungan ako ng isang manager ng HR department ng Martinez Real Estate Company para mag-apply bilang sekretary ng amo niya. Pagkakwento ni Freya sa kanyang ina. Salamat naman kung ganun, anak. Sana isang araw ay makapagpasalamat man lang tayo sa kanya. Hayaan mo't ipagluluto ko siya ng biko bilang pasasalamat. Sige po, ma. Sana makapasa ako sa interview ko. Matalino at mabait ka, kaya alam kong matatanggap ka, anak. Wika naman ang ama ng dalaga na si Mang Tonyo. Maraming salamat po sa suporta niyo, ma. Pa. Aba, syempre naman lagi ka naming susuportahan. Ikaw lang nag-iisa naming kayamanan eh. Nakangiti namang pahayag ni Mang Tonyo. Isang ngiti lang ang ibinigay ni Freya sa kanyang magulang at nagpatuloy na sila sa pagkain. Siya na ang nagligpit ng pinagkainan nila at pagkatapos ay nagpahinga na siya sa kwarto. Papahiga na si Freya sa kanyang kama nang may matanggap siyang mensahe mula sa inaplayan niyang kumpanya kanina. Sinasabi sa mensahe na pumunta siya bukas sa kumpanya para sa initial interview sa kaninang CEO at may-ari ng Martinez Real Estate Company. Dahil sa labis na tuwa, ay hindi agad nakatulog si Freya. Inihanda na niya ang susuoting damit para bukas. Nag-practice pa nga siya ng mga posibleng itanong sa kanya sa interview. Nakatulog siya nang may ngiti sa kanyang mga labi. Kinabukasan ay maagang nagising si Freya para sa kanyang interview ngayong araw. Isang beige formal bodycon dress ang suot niya na ang haba ay hanggang sa baba ng kanyang tuhod. Pinutungan niya lang yun ng isang beige rin na cardigan. Inayos niya ang kanyang buhok. Hinayaan niya lang na nakalugay ang kanyang mahaba at medyo kulay brown na buhok. Nilagyan niya lang ng red na hairpin ang bawat gilid ng buhok niya sa may tenga at sa sentido banda. Konting kolorete lang ang iniligay ni Freya sa kanyang muka. Simple yet beautiful. Pinahira niya ng kulay rose pink na lipstick ang kanyang natural na mapupulang labi. Kayang-kaya kong interview sa akin ngayon. Kailangan ko ang trabahong to para kina mama at papa. Nakangiting kausap ni Freya sa kanyang sarili. Inikot pa niya ang sarili sa harapan ng salamin bago tuluyang kinuha ang sling bag at lumabas na ng kanyang silid. Anak, ang ganda mo naman. Bulalas ni Aling Vilma nang makita ang ayos ni Freya. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ni Freya sa kanyang ina. Saan pa po ba ako magmamana, kundi sa inyo nagwapo kong ama? Ay sus, binola mo pa kami. Natatawang pahayag ni Aling Vilma sa anak. Si mama naman, kailan ba ako nagbiro sa inyo?
Hindi ba't sabi niyo bawal magsinungaling? Oo na, panalo ka na. Oh, kumain ka na ba? Opo ma, maaga po ako nagising kanina kaya nauna na ako mag-almusal habang natutulog pa kayo ni Papa. Interview ko kasi ngayon sa kumpanyang in-applyan ko kahapon kaya maaga akong nagising. Ang bilis naman anak, pagpalain ka nawa ng Diyos. Salamat po ma. Oh, hindi na po ako magtatagal at baka malate ako sa interview ko. Kahit na may 1 oras pa naman akong allowance bago ang interview. Mainam na ang maagang makarating doon. Alam niyo naman kung gaano ka-traffic dito sa Maynila kapag rush hour. Mas maganda nga kung maaga kang dumating doon, anak. Si Papa po, tanong ni Freya nang hindi makita ang kanyang ama. Natutulog pa, hayaan mo na. Sasabihin ko na lang na umalis ka na. Maagap na sagot ng kanyang ina. Naman, kailangan niya mag-exercise. Dapat maaga siyang gumising. Hayaan mo na. Sige na, umalis ka na at baka malate ka pa. Interview pa lang, malilate ka na. Di ba depression ka kaagad? Sige po ma, bye-bye. Paalam na ni Freya sabay halik sa pisngi ng kanyang ina. Pagdating sa kumpanya ay pang-5 sa pila si Freya. Medyo na traffic pa siya kaya natagalan siya. Mabuti na lang at maaga siyang umalis ng kanilang bahay. Medyo kinakabahan siya. Napatingin pa ang dalaga sa mga kababaihang aplikante rin. Lahat ng mga yon ay magaganda ang kasuotan. Medyo na-insecure si Freya pero nanalangin lang siya sa Diyos na sana ay matanggap siya. Habang sa office ng CEO ay sumasakit na ang ulo ni Jackson sa mga babaeng ini-interview niya. Kung hindi nagpapakwit sa kanya ay puro lang kaartehan ng alam. May 10 kababaihan ang nag-apply bilang sekretarya niya. Next, nababagot niyang tawag sa susunod na aplikante. Nakayuko si Jackson nang pumasok ang ika-5 aplikante niya. Good morning, sir. Bati ni Freya sa lalaking nag-i-interview. Nang marinig ni Jackson ang malamyos na boses ng dalaga ay agad siyang napaangat ng tingin dito. Biglang tumigil ang mundo niya. Para lang siyang nakakita ng Diyosa sa katauhan ng babae. Napakasimple lamang nito ngunit sobrang ganda sa paningin ni Jackson. Sir? Tawag ni Freya sa gwapong binata na nakatitig dito. Nakaawang pa ang mga labi ng lalaki. Tumikhim si Jackson at iminuestra ang kaharap na upuan para maupo ang dalaga. Please take a seat, Miss Freya Reyes. Sabi ni Jackson na binasa sa resume ang pangalan ng dalaga. Agad namang sumunod si Freya at isang beses na tumango. Thank you, sir. And yes, I'm Freya Reyes. Kiming umiti si Freya sa binata. Base sa resume mo, you're a fresh graduate and no experience yet. Am I right? Yes, sir. Kakagraduate ko lang po and I have no experience yet. Gagad nito na medyo kinakabahan dahil napakaseryoso ng lalaki. Hindi related sa kurso mo ang kumpanya pinamamahalaan ko. You're an HRM graduate. Real estate company naman ang papasukan mo. At bilang sekretarya ko, are you sure you can handle being my secretary, Miss Reyes? Sir, even if I have no experience yet, and my course is not related to your company business, I can assure you that I am compatible in this job. I'm a fast learner and I can work under pressure. Kumpiyansang wika ni Freya sa binata. Well, that's good to hear. Pero bakit hindi ka mag-apply sa mga hotel? Bakit naisipan mo mag-apply bilang sekretary? Based on your TOR, you have a high grades. So why apply here? I need a job, sir, as soon as possible. Kaya kahit iba sa kurso ko ang papasukan kong trabaho, kung tatanggapin agad ako ay walang kaso yun sa akin. Hindi naman po ako choosy na tao. Kung ano pong opportunity na available, dun po ako. Who knows, I can enjoy being secretary. Okay. Your schedule for your last evaluation is tomorrow at 10 a.m. sharp. Please, wag kang dumating ng masyadong maaga. Kailangan pumasok ka sa building ko ng 10 a.m. sharp. Do you understand? Imporma ni Jackson kay Freya. Kahit naguguluhan si Freya sa sinabi ng binatang nag-interview, ay tumango na rin ang dalaga. Noted, sir. Thank you for your time and have a nice day. Nakangiting paalam ni Freya sa binata. Muli na namang natulala si Jackson sa magandang mukha ng dalaga. Thank you for your time too. Sagot niya. Napatitig na lang si Jackson sa likod ng dalaga nang lumabas ito ng kanyang opisina. Sa hindi malamang dahilan ay parang hinahabol ang paghinga ni Freya nang makalabas sa opisina ng binata. Gwapo ito at may kakaibang titig sa kanya. Nanalangin ng dalaga na sana ay hindi maniak ang kanyang boss.
Nilingon niya pa ang nakasarang pinto ng opisina ng binata bago tuluyang lumabas ng building na yon. Kinabukasan ay naghanda na si Freya para sa huling evaluation sa mga aplikante. Kasama siya. 5 na lang silang babalik bukas at ang 5 pang aplikante kahapon ay bumagsak sa interview. Nagluto ng kaldereta si Freya. Babaunan niya yun sa pag-a-apply. Baka matagalan siya roon sa Martinez Real Estate. Pero at least, hindi na siya gagastos para bumili ng ulam. Nagtitipid kasi sila ngayon sa mga gastusin sa bahay. Ilang gamot din ang maintenance ng kanyang ama at tanging tindahan lang ang bumubuhay sa kanila ngayon. Pumasok si Aling Vilma sa kusina at pinagmasdan ng anak na busy sa paghahanda ng baon nito. Anak, kompleto na ba ang dadalhin mo? Magdala ka na rin ng tumbler at lagayan mo ng tubig. Mas maiging may dala ka na. Wika ni Aling Vilma. Yes ma, may baon na po akong tubig. Mabilis namang sagot ni Freya. Nang mailagay na ng dalaga ang kanyang baon sa maliit na eco bag, ay lumapit na siya sa kanyang ina at hinalikan sa pisngi. Aalis na po ako ma. Ikaw na ang bahalang magpaalam para sa akin kay Papa. Okay nak, mag-iingat ka parati ha? Opo ma, palagi ako mag-iingat para sa inyo ni Papa. Mag-iingat ka para sa sarili mo at hindi para sa amin. At huwag mong kakalimutan ng parati naming bili ng Papa mo, okay? Na huwag talikuran ng taong nangangailangan. Parati po yung nasa isipan ko ma, kaya huwag kayong mag-alala. Nakangiting wika ni Freya sa ina. Mabuti naman kung ganon. Hala, sige, lumakad ka na at baka ikaw ay mahuli pa. Pagtataboy sa kanya ng kanyang ina. Kumaway na si Freya sa kanyang ina bago tuluyang lumabas ng bahay. Sa labas ng Martinez Company naman ay inis na inis si Jackson sa mga natirang 4 na babaeng aplikante. Nagpanggap na pulubi si Jackson upang subukin ang mga aplikante. Ngunit lahat ng 4 ay puro maaarte. Hindi pinapansin ng mga ito ang binata na humihingi ng kaunting tulong. Napailing na lang si Jackson. Wala siyang maipapasa sa 4. Buti na lang at may isa pang aplikante ang susubukin niya. At nanalangin ng binata na sana tulungan siya ni Freya. Dahil inaamin niya sa sarili na may gusto siya sa dalaga. And he wants to know her more. Hindi rin niya malaman kahapon kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya pagkakita kay Freya. Nang sumapit ang 10:00 ng umaga, ay agad inayos ni Jackson ang kanyang sarili. Punong-puno ng uling ang kanyang muka. Gutay-gutay rin ang kanyang suot na damit. Sinadya rin niyang maging mabaho. Nagsuot siya ng wig na tila buhok ng taong grasa. Nagbitbit din siya ng itim na garbage bag at nilagyan niya ng kung ano-ano sa loob. Papasok na sana si Freya sa building ng Martinez Company nang may lumapit sa kanyang isang taong grasa. Mabaho ito at marumi ang muka at buong kasuotan. Miss, gutom na ako. Pwede bang makahingi ng pera? Pambili ko lang ng pagkain. Nasa boses ng binata ang pagmamakaawa. Bigla namang nahabag ang puso ni Freya sa pulubing nasa harapan niya. Hindi man lang siya makaramdam ng pandidiri dito. Kanina ka pa bang gutom? Maso yung tanong ni Freya sa pulubi. Sunod-sunod na tumango ang lalaking pulubi. Oo, kahit 10 piso lang, ayos na sa akin. Kawawa ka naman. Halika, may baon akong pagkain. Ibibigay ko na lang sa'yo. Ha? Wag na. Pera na lang ang ibigay mo sa akin. Hindi ka mabubusog sa 10 piso lang, kuya. Halika na muna rito sa may bench at baka sitahin tayo ng guard dito sa labas ng building. Hinila na nga ni Freya ang lalaking pulubi sa may bench. Wala siyang kabahid-bahid ng pandidiri sa lalaki. Maupo ka, kuya. Utos ni Freya sa pulubi. Sumunod naman ito sa kanya. Inilabas ni Freya ang kanyang lunchbox na dala, maging ang kanyang baong tubig. Heto, sa'yo na lang tong baon ko. Huwag ka mag-alala at akong may luto niyan. Masarap yan at walang lason. Sabi ng dalaga habang nakangiti sa pulubi. Salamat. Paano ka naman? Wala ka ng baon yan. Tanong ng pulubi. Medyo familiar ang boses ng pulubi. Ngunit pinagwalang bahala na lamang yun ni Freya. Huwag mo akong intindihin. Sige na, kainin mo na yan. Itong tubig din sa'yo na. Maraming salamat, miss ah. Hulog ka ng langit sa akin. Wala yon. At saka heto, may 1,000 piso ako rito. Sa'yo na lang. Mas kailangan mo to. Kapag nagutom ka, bumili ka na lang ng pagkain mo. Nakangiti na wika ni Freya. Ang perang yun ay ipon niya sana para pambili ng kanyang bagong damit. Dahil baka matanggap siya sa trabaho ay wala man lang siyang bagong damit na susuotin.
Pero dahil mas matimbang sa puso niya ang pagtulong, ay naisip niyang makakapag-ipon siya ulit kapag nagsisimula na siyang magtrabaho. Nang tinignan ni Freya ang relo niya sa bisig ay alas 10:20 na pala. Halos masapo niya ang kanyang noo dahil late na siya. Naku po, late na ako. Lagot na. Napalakas na wika ni Freya. Bigla na lang siyang tumakbo papasok sa building. Miss, salamat dito sa pagkain at sa pera mo ah. Malakas ang boses na pasasalamat ng pulubi sa kanya. Isang kaway lang ang isinagot ni Freya sa pulubi dahil nagmamadali na siyang pumasok sa loob ng building. Napangiti naman si Jackson dahil sa wakas ay successful ang kanyang misyon. May nahanap na rin siya sa wakas na isang mabuting tao at ang mas maganda pa ay kanya na itong sekretarya mula ngayon. A Good Samaritan Secretary. Kinuha ni Jackson ang kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang acting secretary na nasa loob ng kanyang office. Hello, Weng. Bungad ni Jackson sa kanyang loyal na empleyado. Yes, sir. Maagap na sagot ni Weng sa kabilang linya. Pumasa sa huling pagsubok ko si Miss Freya Reyes. Papunta na siya riyan. Alam mo nang gagawin ha? Sabi ko sa iyo, boss mabait yun. Unang kita ko pa lamang sa kanya, alam ko nang may mabuti siyang puso. Yeah, you're right. Sige na, and please take care of her. Mag-order ka ng pagkain for her. Ibinigay niya sa akin ng kanyang baong pagkain pati pera. Oh, how sweet. Kakainin niyo ba, sir? Of course. Mukhang malinis naman eh. At isa pa, ibinigay niyo to sa akin. Syempre, kakainin ko. Nakangiting wika ni Jackson kay Weng. Ang puso niyo po, sir, pakitali. Baka biglang lumabas sa ribcage mo. Ikaw rin. Pabirong wika ni Weng sa kanya. Sige na, magbibihis pa ako. I need to take a bath too. Hindi pinansin ni Jackson ang sinabing yun ni Weng. Bye, sir. Nandito na rin ang bago mong sekretarya. Ikaw na bahala sa kanya and give her 10,000 pesos bonus and tell her na hintayin ako para sa signing of contract, okay? Thank you. Bye. Paalam na ni Jackson sa kausap. Hindi na niya hinintay pa ang sagot nito at pinuto na niya ang tawag. Napatitig siya sa lunchbox at tumbler ng dalaga at parang baliw na napangiti. I will keep you, Freya. Akin ka na from now on. Parang baliw niyang kausap sa sarili. Hinihingal naman si Freya nang makarating sa office ng Big Boss. Nalaki pa ang mga mata niya nang makita si Weng. Hi Freya, maupo ka muna dito. Heto ang tubig, uminom ka muna. Bakit kasi tumakbo ka papunta rito? Ayan, hiningal ka tuloy. Bungad sa kanya ni Weng. Iba ang ngiti at tingin sa kanya. Kasi, malilate na ako, Ma'am Weng. I really need this job. Putol-putol na wika ni Freya. Kinuha ng dalaga ang bottled water na iniabot sa kanya ni Weng. Binuksan niya yon at diretsong tinungga. Mukhang worth it naman ang pagtakbo mo pupunta dito eh. Nakangiti na wika ni Weng kay Freya na agad naubos ang isang bottled water. Ha? Anong ibig mo sabihin, Ma'am Weng? You're hired, Miss Reyes. Bukas na bukas din magsisimula ka na magtrabaho. At ang mas good news ay may bonus ka pang 10,000 pesos upon signing the contract. Ang blessed mo ngayong araw. Congratulations! Masayang imporma ni Weng kay Freya. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Freya si Weng. Talaga po? Paano po nangyari yun? Hindi pa naman po ako napa-final interview. Basta, hired ka na. Yun ang mahalaga. Naku naman, salamat sa Diyos sa tinubad niya ang isa sa mga kahilingan ko. At salamat din sa iyo, Weng. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon ay hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Sinserong pasasalamat ni Freya sa babaeng tumulong sa kanya. Huwag mo akong pasalamatan. Ang pagiging mabuting tao mo ang naging daan kung bakit ka natanggap. Basta salamat pa rin po. Hayaan mo't ipagluluto kita ng masarap na pagkain. Dadalhin ko sa office mo. Nako, mukhang gusto ko yan ah. Aantayin kong araw na ipagluluto mo ko. Tutuparin ko yan, Ma'am Weng. Kahit ganun man lang ay mapasalamatan kita. Naku, wala yun. Sige na, pumasok ka na sa loob at nag-order ako ng pagkain. After lunch ay darating si Sir Jackson para sa signing of contract mo. Salamat po. Walang anuman. Sige na, pasok na sa loob ng office. Wika ni Weng. Mabilis namang sinunod ni Freya ang sinabi ni Weng. Makalipas ang halos 2 oras ay dumating na rin si Jackson. Hiyang-hiya si Freya nang sabayan siyang kumain ng binata. Todo pasalamat niya sa bagong boss dahil tinanggap siya nito kahit na wala siyang experience sa pagiging sekretarya.
Kunwari naman ay napaka-formal lamang ni Jackson sa pakikitungo sa dalaga. Matapos kumain ay nagpaalam na rin si Freya sa bagong boss. Kailangan pa niyang ayusin ang mga dokumento na isasubmit niya bukas sa HR. Naging challenging kay Freya ang pagtatrabaho kay Jackson. Ngunit kalauna naman ay nagamay din agad niya. At ngayon nga ay hindi niya akalain na mag-iisang buwan na siyang nagtatrabaho sa Martinez Real Estate Company. At masasabi niyang malaki na ang naging improvement niya at mabait din ang amo niyang si Jackson Martinez. Halos lahat din ng mga empleyado sa kumpanya ay mababait. Minsan na rin niyang ipinagluto si Weng at inihatid sa office nito. Yun ang pangako niya rito kaya tinupad niya. Habang dumadaan ang mga araw ay may napapansin si Freya sa binata. Panay ang pagnanitig nito sa kanya na labis niyang ikinailang. Wala pa sa kanyang isipan ng pumasok sa isang relasyon. Lalo pa at nagpo-focus siya sa pag-iipon ng pera para matulungan ang kanyang mga magulang. Napatingin na naman si Freya sa kanyang boss na nasa harapan ng kanyang mesa. "Yes, sir. Do you need anything?" Formal ang boses niyang tanong kay Jackson. "Are you busy tonight, Freya?" Mahinang tanong ng binata sa kanya. Lumabas ba ito ng opisina nito para lang doon? Ha? Bakit po, sir? Do we have overtime?" "No, but I want to invite you for a dinner. Friday naman ngayon at walang pasok bukas. So, I guess may time ka para makipag-dinner date sa akin." Nag-init ang mukha ni Freya. So yun nga ang dahilan kaya panay ang tingin ng binatang boss sa kanya. Tipo nga siya nito. Ayaw niyang mag-assume, pero parang ganoon na nga. "Sir, I don't have time tonight po. I'm sorry." "Pero bakit? May nobyo ka na ba?" "Wala po akong nobyo, pero wala po akong time para makipag-date." "Why? Are you a man-hater?" "Sir, wala lang po akong oras, pero hindi po ibig sabihin nun ay man-hater na ako." "I will give you bonus kapag nakapag-date ka mamayang gabi sa akin, Freya." May determinasyon sa boses ng binata. Marahas naman bumuntong hininga si Freya. Sumasakit ang ulo niya sa mga sinasabi ng kanyang boss. "Sir, are you buying my time? I'm sorry pero hindi po ako pinalaki ng mga magulang ko para ipagbili ang oras ko." May iritasyon sa boses na wika ni Freya. Bigla namang nataranta si Jackson. He didn't mean that. Iba ang ibig niyang ipakahulugan sa sinabi niya. He wants to help her. Pero mukhang ibang ibig niyang sabihin sa bonus na sinabi niya. "Mali ang pagkakaintindi mo. It's not like that, Freya." "If you'll excuse me, sir, marami po akong ginagawa." Malamig na wika ni Freya sa binata. "Okay, I hope you change your mind." "Hindi na po magbabago ang isip ko. Isa pa, boss po kita. Parang hindi po yata magandang tingnan na nakikipag-date ang empleyado sa boss niya." "Who said that? Basta puso ng umiral, wala ng boss-boss o empleyado, Freya. Basta kapag nagbagong isip mo, narito lang ako. At siguro naman ay alam mo nang nararamdaman ko kaya ako nagayang makipag-date sa'yo." "Hindi ko po alam. Malay ko ba na baka trip mo lang akong pasakayan sa gusto mo?" "You're wrong, Freya. Siguro naman nabanggit na sa'yo ng mga taga-HR na mabubuting tao lang ang tinatanggap ko sa company ko. So it means wala sa bukabularyo ko na pasakayin ka." Pagkasabi nun ay bumalik na sa loob ng office si Jackson. Akala ni Freya ay titigilan na siya ng kanyang boss. Ngunit mukhang pursigido itong magpapansin sa kanya. Sumasakit tuloy ang ulo ni Freya dahil sa ginagawa ni Jackson. Ayaw niyang pagchismisan siya sa kumpanya. Kahit pa mababait ang mga katrabaho niya, alam niyang hindi mawawala sa isang kumpanya ang may mapag-usapan. Pero sadyang makulit si Jackson. Katulad na lang ngayon, may kape na naman na nakalapag sa kanyang mesa. May sticky notes na nakalagay doon. Kinuha niya yun at binasa. "Ikaw ang kape ng buhay ko dahil pinapalakas mo ang pagtibok ng puso ko." Saglit na natigilan si Freya sa nabasa. Parang may mga paru-parong nagliparan sa kanyang tiyan dahil sa munting pahugot na yon ni Jackson sa kanya. Nagpalingalinga muna si Freya bago mahinang natawa dahil sa pagiging corny ng binata. Itinupi niya ang sticky notes at itinago sa kanyang bag. Lahat ng mga sticky notes na inilalagay ni Jackson sa kung saan-saan ay tinatago niya. "Kailangan ko na namang magtrabaho. Kaya ko to, kayang-kaya. Huwag kang papadistract sa gwapo mong boss." Wika ni Freya sa kanyang sarili. Malapad na napangiti si Jackson dahil sa nakitang reaksyon ni Freya nang mabasa ang munting sulat niya para sa dalaga. Hindi alam ni Freya na may nakatutok na CCTV camera sa table nito.
Maliit lang kasi kaya hindi masyadong pansin. Hoy pare, mukha kang timang dyan. Ano ba nangyayari sa'yo? Tanong ni Alex kay Jackson nang makitang parang nababaliw na ang kaibigan. Pangiti-ngiti kasi si Jackson habang nakatingin sa kanyang laptop. Wala naman. Masaya lang ako, Alex. Wala? Really ha? You're scaring the hell out of me, Jackson. Mukha kang addict dyan sa kanto. Nakahitit lang, bro. Natatawang sabi ni Alex. Kapag talaga ikaw tinamaan dito, mas magiging malala ka pa sa akin. Duh, as if naman mai-inlove ako. I don't believe in love, Jackson. Wala akong pakialam kung naniniwala ka man sa pag-ibig o hindi. Basta ang mahalaga para sa akin ay umiibig na ako. Malala ka na nga. Nakakatakot nang sumama sa'yo. Baka mamaya niyan, mahawaan mo ako sa sakit mo. Oy, wala akong sakit. Sobra ka naman, Alex. Meron na kaya? Pag-ibig, yan ang sakit mo, Jackson. Sasagot pa sana si Jackson nang may kumatok sa labas ng office niya at pumasok si Freya. Agad na umayos ng upo si Jackson. Sir, I'm sorry to disturb you, pero someone is calling you po. Important raw and you know her daw po. Formal na imporma ni Freya sa boss. Saglit lang nitong tinapunan ng tingin ng kaibigan ni Jackson. Sino raw? Vina raw po, sir. Sabihin mong wala ako. Pero nandito ka naman. Why hide? It's none of your business, Freya. Just tell her what I said. Okay. Sasabihin ko sa kanya na sinabi ni Sir Jackson na wala raw siya rito sa office niya. Pamimiloso po ni Freya. What the? Just tell her na wala ako. I'm sorry, sir, but I already told her na nandito ka. Ako bumumukhang sinungaling sa kanya niyan. What? Bulalas ni Jackson. Hindi naman maintindihan ni Freya kung bakit naiinis nang tumawag ang Vina na yon. Para bang importanteng tao ito sa buhay ni Jackson. Duh, pakialam ko ba sa kanya? Hindi ko nga siya type, kaya bahala siya sa buhay niya. Bubulong-bulong na wika ni Freya sa sarili at bumalik na sa table nito. Lumabas naman si Jackson ng opisina para kausapin si Vina. Naiinis siya sa dalagang panayang sunod sa kanya. Yes, what do you want? Agad na tanong ni Jackson sa babaeng nasa kabilang linya. Let's meet up, Jackson, and my mom wants to meet you too. Maarteng wika ni Vina sa kabilang linya. I'm busy, Vina. I'm sorry. Can't you give me your time? I can't. Walang tayo kaya wag ka na mangarap ng gising. And please, don't you ever dare to call in my office. Ang opisina ko ay tungkol lamang sa trabaho. Maliban pa riyan ay hindi ko na inaalaw ng sekretary ko na i-entertain ka. Am I clear? But Jack, bye. Yun lang ang huling sinabi ni Jackson bago pinutol ang tawag ni Vina. Tiningnan niya si Freya. May nabanaag siyang ngiti sa labi nito. Sa susunod, kapag hindi tungkol sa negosyo, don't entertain them, Freya. Kahit na ano pa ang sabihin nila. Maliwanag ba? Bili ni Jackson sa dalaga. Yes, sir. Nakangiting sagot ni Freya. Oh, bakit nakangiti ka? He's teasing her. Bakit? Bawal ko bang humiti? Bakit nga? Tell me, bakit parang masaya ka? Eh kasi ang taray-taray niyang Vina kanina. Akala mo kung sino? Mabuti na lang at napagsabihan mo. Eh di parang nakapagiganti na rin ako sa kanya. Os, akala ko dahil kinikilig ka sa akin eh. As if naman kikiligin ako sa'yo, sir. Talaga? Hindi ka kikiligin sa akin? Hindi. Pansin ko lang. Bakit parang lumiit ka yata, Freya? Lumiit? Anong ibig mong sabihin? Dati kasi nasa isipan lang kita. Ngayon nasa puso na kita. Nakangiti na banat ni Jackson sabay kindat sa dalaga. Biglang natigilan si Freya at napatitig sa mga mata ng binata. Corny mo kaya? Para kang corned beef na wala namang corn, sir. Pabirong wika ni Freya sa binata. Pinatulan ng sinasabi ni Jackson. Corny ah. Pero bakit nakangiti ka? Kasi corny nga, sir. Well, mais ka ba, Freya? Hirit na naman ni Jackson. Tigilan mo nga ako, Sir Jackson. Hindi bagay sa'yo magaganyan. Sige na, last ng banat to. Please. Napansin ko kasi na napapangiti kita sa kakornihan ko eh. Pagsusumamo ni Jackson sa dalaga. Isang irap muna ang ibinigay ni Freya sa binata bago tumango. Okay, bakit? Formal na sabi ng dalaga.
pero ang puso ay nagwawala na sa sobrang bilis ng pagtibok. Kasi ang sweet corn ko sa'yo, Freya. Malamyos ang boses ng wika ni Jackson sabay malakas na tumawa. Hindi rin napigilan ni Freya ang matawa sa banat nito. Kitams, napatawa kita. Masayang wika ni Jackson. Naiiling at natatawa pa rin si Freya. Oo na, napatawa mo na ako. Ikaw talaga ang kulit mo. Gwapo naman, hindi ba? Aminin mo na kasi, gwapo ako no? Oo na, gwapo ka na. Bakit parang napipilitan ka lang? Nakangusong tanong ni Jackson sa dalaga. Dahil napipilitan naman talaga ako eh. Hindi alam ni Freya kung bakit magaan ang loob niya kay Jackson at ang saya lang nitong kasama. Minsan nawawala sa kanyang isipan na boss niya ito at isa lang siyang hamak na empleyado. Minsan nga ay nasasagot-sagot niya pa ang binata at hindi naman siya nito sinisita. Mabait si Jackson sa totoo lang. Pinipigil niya ang sarili na mahalin ito dahil nga bukod sa hindi pa siya handa na magmahal, boss niya ito at napakalayo ng agwat ng buhay nila. Hindi sila bagay sa aspetong yun. Magsasalita pa sana si Jackson nang lumabas sa office ang kaibigan niyang si Alex. Mukhang busy ka na kaya aalis na lang ako. Pagbibiro ni Alex kay Jackson. Masamang tinignan ni Jackson ng kaibigan. Panira ka ng moment eh. Umalis ka na nga lang. Pagtataboy ni Jackson dito. Kita mo to, ang sama talaga ng ugali mo. Aalis na nga ako. Bye, beautiful lady. Nakangising paalam ni Alex sa kaibigan at saka kinindatan si Freya. Hoy, wag mong kinatan si Freya. Baka ma-inlove sa'yo yan. Saway ni Jackson sa kaibigan. E di itali mo na. Bye. Makahulog ang wika ni Alex. Napailing na lang si Jackson sa kaibigan habang tatawa-tawang palayo. Tumingin naman si Jackson kay Freya. Seryoso ang mga mata nitong nakatitig sa dalaga. Bukas, official na kitang liligawan, Freya. I'm serious. Imporma ni Jackson. You what? Hindi makapaniwalang tanong ni Freya sa kanyang boss. I said I will court you starting tomorrow. I'm not asking for your opinion here. Kahit na hindi ko pumayag ay maniligaw pa rin ako sa'yo. Pero bakit? Isa lang akong simpleng empleyado mo. Sinabi ko na sa'yo dati pa na mag-boss tayo kaya hindi pwede. I know. Hindi ko naman naagawin ng oras mo para abutin ang iyong mga pangarap. I'm here to help you. Saka wag mo nang isipin ang pagiging mag-boss natin, Freya. At anong sasabihin ng mga tao dito? That I seduce you? That I'm a gold digger? No, I'm sorry. Nakikiusap ako sa iyo, sir. Don't do this. I am sorry too, Freya. Pero mahal kita at gusto kita. Patutunayan ko sa iyo at sa mga magulang mo ang nararamdaman ko. I'm serious, Freya. Huwag mo nga idamay ang mga magulang ko sa kalokohan mo. Hindi napigilan ni Freya na pagtaasan ng boses ang kanyang boss dahil nakukulitan siya rito. I'm not joking around. I'll go back to work. Hindi malaman ni Freya kung ano ang kanyang gagawin. Napatitig na lang siya sa papalayong bulto ng binata. Nang makauwi si Freya sa bahay nila, ay ang mga sinabi pa rin ni Jackson ang umuukil-kil sa kanyang utak, hanggang sa kanyang pagtulog. Kinabukasan, maaga pa rin dumating si Freya sa opisina. Ayaw niyang nalilate sa pagpasok. She wants to have a good record while working in Martinez Real Estate Company. Pagpasok pa lamang niya sa building ay binati na siya agad ng guard at binigyan siya ng isang tangkay ng red rose. Good morning, Miss Freya. Bulaklak para sa magandang kagaya mo. Nakangiting bati ng guard kay Freya pagkaabot sa kanya ng isang tangkay ng pulang rosas. Salamat po, manang guard, pero hindi po ako nagpapaligaw. Sige po, tuloy na po ako sa office. Nahihiyang pasasalamat ni Freya sabay pasok na sa loob ng malaking building, hawak-hawak ang pulang rosas. Pinagtitinginan pa siya ng ibang empleyado kaya mas lalo siyang nahiya. Pagpasok naman niya sa elevator ay may isang babae ang nakangiti sa kanya. Magandang umaga, Miss Freya. Bulaklak para sa isang Diyos ang nagbalat kayong tao tulad mo. Patulang wika ng babae sabay abot sa kanya ng isang tangkay ng pulang rosas. Nagtatakang tinanggap ni Freya ang bulaklak sa babae. Akala niya ay trip lang siya ng guard kanina kaya may pabulaklak. Pero ano ito? Alangan namang isipin din niya na trip siya ng babaeng to. Thank you. Kiming ngumiti si Freya sa babae. Walang anuman. Nakangiti na sabi ng babae. Ang babae na rin ang pumindot ng numero kung saan bababa si Freya.
Sa paglabas ng dalaga sa elevator ay namangha siya sa ayos ng kanyang mesa. Napupuno yun ng bulaklak sa buong paligid. May mga balon din sa bawat edge ng mesa. Nagtataka siya kung sino ang gumawa noon. Wala din namang okasyon. Akmang-hahakbang si Freya papunta sa mesa niya nang bumukas ang pinto ng opisina ni Jackson. Humanga si Freya nang makita kung gaano kakisik at kagwapo ang binata. Ngiti-ngiti sa kanya ang binata. Hindi nito inaalis sa kanya ang malalagkit na tingin. May dalang isang pumpo ng pulang rosa si Jackson. Dahan-dahang lumapit si Jackson kay Freya. Parang sinemento ang mga paa ni Freya sa kanyang kinatatayuan. Ni hindi man lang siya makagalaw. Titig na titig din siya sa binata. Good morning, Freya. Flowers for the most beautiful woman that I have ever seen. Para kang Diyosa na bumaba sa lupa. Isang sirenang umaawit sa gitna ng karagatan. Ikaw rin ang reyna ng kagubatan, habang ako naman ang leon na handa kang paglingkuran. Ikaw ay parang isang bulaklak, at ako ang paru-parong dadapo sa'yo. Ako ay handang maging alipin mo, aking Freya. Ikaw ang itinitibok ng puso ko, at ikaw rin ang tumatakbo sa isipan ko. Bawat segundo, minuto at oras, hindi ka tumigil na sakupin ang buong sistema ko. Freya Reyes, I am Jackson Martinez, asking you to be your manliligaw. Simula ngayon hanggang sasagutin mo na ako. Mahaba at matalinhagang pahayag ni Jackson sa dalaga. Gumawa pa ito ng tula para kay Freya. Sana rin nagustuhan mo ang tulang ginawa ko. Ganoon kita kamahal, Freya. Mabuting intensyon ko para sa'yo. Pagpapatuloy na sabi ni Jackson. Naguguluhan naman si Freya. Gulong-gulo ang isipan at puso niya. Nagtatalo ang dalawa kung ano ang tamang gawin. Malalim na bumuntong hininga si Freya. Nakapagdesisyon siya na hayaan na muna si Jackson na ipakita sa kanya kung sincero nga ba ito o hindi sa kanya. Okay, fine. Hahayaan kitang manligaw. Hindi kita pakikialaman kung paano mo ako liligawan. Basta huwag kang umasa na magsusuklian ko ang damdamin mo para sa akin. I'm just giving you a chance, Mr. Jackson Martinez. Seryosong pahayag ni Freya sa binata. Malapad namang napangiti si Jackson. Yes, thank you so much for giving me a chance, Freya. I promise hindi kita sasaktan, pero lagi kitang pakikiligin at sisiguraduhin ko na iibigin mo rin ako. Pangako ni Jackson sa dalaga. Huwag kang mangako, Mr. Martinez, dahil ang pangako ay napapako. Ayokong umasa sa wala, baka masaktan lang ako. May takot sa boses na pahayag ni Freya. Shh! Don't be afraid, Freya. I'm here. Hindi ito isang laro. I'm so damn serious about you. At patutunayan ko yan. Trust me. Gusto kong malaman mo na unang kita ko pa lang sa'yo, nabihag mo na ang puso ko. At lalo mo akong pinahangan nung pinakain mo ang isang pulubi sa labas ng aking kumpanya. Okay, huwag ka nang magdrama riyan. Umuo na ako sa panliligaw mo. Hindi ako nagdadrama, no? Pero napapansin ko lang, ang hilig mo mabigay ng tulong sa mga pulubi sa lansangan. Mahilig ka rin tumulong sa mga coworkers mo. You're one of a kind, Freya. Isa yan sa mga katangian mong labis kong hinahangaan. Salamat at napapansin mo ang ganong ugali ko, Jackson. Nakuha kong kabutihang asal sa mga magulang ko. Parati nilang sinasabi na laging tumulong sa kapwa. Hindi tayo dapat tumalikod sa mga nangangailangan. Kaya hindi ko kayang tingnan na lang ang mga nangangailangan na hindi tinutulungan. Kaya kapag may maitutulong ako, ibibigay ko. Wow naman, nakakahanga ang pamilya mo. I hope to meet them sooner. Willing akong umakit ng ligaw sa inyong bahay, Freya. I know parents want their daughter to be courted in an old-fashioned way. Hindi ko sure kung payag silang may umakit sa akin ng ligaw. Sige na, magtatrabaho na ako. Ayoko namang isipin nila na dahil naniligaw sa akin ng boss namin ay hindi na ako marunong magtrabaho. Okay, see you, Freya. Anong see you? Ay magkikita naman talaga tayo dahil nasa loob ka lang ng office mo. May importanteng tao kasi akong imimit. At simula sa araw na ito, parati ka nang may sticky note sa akin. Kaya ihanda mo na ang puso mo sa sobrang kilig na mararamdaman mo para sa akin. Pabirong sabi ni Jackson sa dalaga. Mahina naman tumawa si Freya. Kailangan ko ba talagang maghanda? Of course, dahil pakikiligin kita ng sobra-sobra. Okay, naniniwala na akong pakikiligin mo nga ako ng sobra-sobra. Magtatrabaho na ako at umalis ka na. Bihis na bihis ka, para kang may kadate. Biro ni Freya.
Yap, may kadate talaga ako. Sakay na biro ni Jackson. Umirap si Freya. Ay ganon, ngayon palang busted ka na. Ito naman, hindi na mabiro. Pero may kikitain talaga ako ngayon. Sino nga? Secret. Hindi mo muna pwedeng malaman. Sige na, bye Freya. Paalam ni Jackson sa dalaga sabay halik sa labi nito. Nagulat naman si Freya kaya hindi kaagad nakapag-react. Narealize na lang niya na nakaalis na sa tabi niya ang pangahas na lalaki. Nasa may elevator na si Jackson nang mahimasmasan si Freya. Jackson, magnanakaw ka ng halik. Malakas na sigaw ni Freya sa binata. Malakas lang tumawa si Jackson. Gusto mong ibalik ko ang halik mo sa'yo? Sa'yo na yan. Lagot ka sa akin. Ninakaw mo ang first kiss ko. Thank you at ako ang first kiss mo. Bye, babe. Nakangiting paalam ni Jackson kay Freya. Isang irap lang ang ibinigay ng dalaga sa binata. Natatawa na naiiling na lang si Freya sa ginawa ng binata. Pero aaminin niyang kinilig nga siya sa mga banat nito at pa-surprise. Habang si Jackson naman ay kinakabahan. He wants to meet Freya's parents first. Gusto niyang ipakita sa mga ito na totoong mahal niya ang anak ng mga ito. His intention to their daughter is pure and good. Kaya nga nagpahiwatig siya kanina kay Freya na idadaan niya sa old-fashioned way ang panliligaw dito. Bilang isang maginoo at gwapong manliligaw, dapat ay sa bahay niya ligawan si Freya. Bukod doon ay liligawan din niya ang mga magulang ng dalaga. Nang maipark ni Jackson ang kanyang magarang sasakyan sa harapan ng tindahan ni Aling Vilma, ay marami kaagad ang nakiusyosong mga kapitbahay. Bumaba si Jackson sa sasakyan at tinungo ang maliit na gate ng mga Reyes. Magandang umaga po. Malakas na bati ni Jackson mula sa labas ng bahay. Agad namang lumabas si Aling Vilma. O iho, anong maitutulong ko sa'yo? Agad na bungad ni Aling Vilma sa binata. Dito po ba nakatira mga magulang ni Freya Reyes? Ramdam niya ang kaba sa dibdib. It's his first time na manliligaw ng parents ng babaeng gusto niya. Kami ang mga magulang ni Freya. May kailangan ka ba sa amin? Yes po. Pwede po bang tumuloy? Halika, pasok ka sa munti naming tahanan. Maraming salamat po. Pumasok nga si Jackson sa maliit na gate ng bahay hanggang sa makarating sila sa sala ng bahay. Maupo ka, iho. Tatawagin ko lang ang asawa ko, ha? Paalam ni Aling Vilma sa binata. Take your time, ma'am. Nakangiting wika ni Jackson. Ay nako, Aling Vilma na lang, iho. Napaka-formal mo naman. Aling Vilma, salamat po. Anong gusto mong ihanda ko para sa'yo? Kahit ano na lang po, Aling Vilma. Iho, wala naman kaming kahit ano na pagkain. Pabirong wika ni Aling Vilma. Mahinang natawa si Jackson at napakamot sa ulo. Kahit ano po ang ihayin niyo, wala pong kaso sa akin. Abay, napakabait mo namang bata. Halata sa itsura mo na isa kang mayaman, iho. Kaya pagpasensyahan mo na kung hindi pang mayaman ang aming pagkain na maihahandog sa'yo. Nako, hindi po ako namimili ng pagkain kung yun ang inaalala niyo. Kumakain nga po ako ng talbos ng kamote eh. Nilalaga lang tapos isasawsaw lang sa toyo na may kalamansi. Talaga? Nakakatuwa ka naman. O siya, tatawagin ko muna ang asawa ko para may makausap ka rito habang naghahanda ako ng ihahain kong merienda para sa'yo. Nako, kung ano lang pong meron kayo ay ayos lang. Huwag ka na pong mag-abala pa, Aling Vilma. Hindi ako papayag, iho. Unang beses pa lang na may dumalaw rito sa amin na gwapong binata. At hindi ko palalagpasin na ipaghanda ka ng masarap na pagkain. Kung mapilit po kayo, sige po, at maraming salamat po ulit. Sumusukong wika ni Jackson kay Aling Vilma. Si Aling Vilma naman ay tinanguan lang ni Jackson at nagtungo na ito sa kusina. Ilang minutong naghintay si Jackson bago dumating ang ama ni Freya. Agad naman tumayo ang binata para salubungin ng pagbati ang Ginoo. Good morning, sir. Ako nga po pala si Jackson Martinez. Bati sabay pakilala ni Jackson sa ama ni Freya. Magandang umaga naman, iho. Maupo ka. Pahayag ng ama ng dalaga. Salamat po. Ako ang ama ni Freya. Tawagin mo na lang akong Mang Tonyo. Ikinagagala ko po kayong makilala, sir. Mang Tonyo lang sabi eh. At saka, bakit ka napabisita?
May ginawa bang kasalanan ng anak ko sa inyo? May pag-aalala sa boses na tanong ni Mang Tonyo. Ay, wala po. Katunayan nga po niyan ay napakabait at matulungin po ni Freya. Nakakahanga pong babaeng kagaya niya. Nakangiting kwento ni Jackson sa ama ng dalaga. Malapad naman itong napangiti. Mabuti naman kung ganun. Yun talaga ang itinuro namin sa anak namin yun. Laging tumulong sa mga nangangailangan. Ang swerte niyo po at nagkaroon kayo ng anak na gaya niya. Talagang swerte kami sa kanya. Iho, matanong ko lang, bakit nga pala ulit nagpunta ka rito sa bahay namin? Anong kailangan mo? Tumikhim si Jackson. Medyo kinakabahan siyang magsabi kung ano talaga ang sadya niya sa mga ito. Heto, kumain muna kayo habang nag-uusap-usap. Masarap itong ube halaya na niluto ko. Mabuti na lang at nagtabi ako para kay Freya. Paborito pa naman niya ito. Nakangiting wika ni Aling Vilma na kadarating lang mula sa kusina. Inilapag ni Aling Vilma ang mga pagkaing dala nito sa maliit na mesa. May egg sandwich, ube halaya at puto cheese. Isang pitsyon ng juice ang inilapag din ng ginang sa gitna ng mesa. Pasensya ka na, Iho, at ito lang ang kaya naming ihanda para sa'yo. Wika ni Mang Tonyo. Ayos lang po. Ang totoo po niyan ay nandito ako para ipaalam sa inyo na gusto ko pong ligawan si Freya. She's my secretary, and I can see how kind she is. She's not only beautiful, but she has a pure heart for the needy. Kaya sana po hayaan niyo akong ligawan siya. At sana hayaan niyo ring ligawan ko kayo. I want to respect you and to show you how sincere I am to your daughter. Sinserong wika ni Jackson sa mga magulang ni Freya. Sandaling natigilan ng mga magulang ni Freya. Nagkatinginan pa mga ito. Mas lalong kinabahan si Jackson sa nakikita niyang itsura ng mga magulang ni Freya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Iho? Unang nagtanong si Mang Tonyo sa binata. Sigurado po ako. She didn't know that I came here para magpaalam sa inyo. I'm really serious with her, sir, ma'am. Iho, masaya ako't naisipan mo magpaalam muna sa amin bago mo ligawan ng anak ko. Malaking bagay yun para sa amin ng aking asawa. Bibihira na lang ngayon ng lalaking katulad mo na handang harapin ng mga magulang ng babaeng napupusuan nila. Kaya Iho, humahanga ako sa'yo. Maraming salamat po, sir. The first time I laid my eyes on her, nasabi ko sa sarili ko that she's made for me. Kaya sana po hayaan niyo akong ligawan siya. Sa ipinakita mong kasinserohan at tapang na harapin kami ngayon, ay masasabi kong humahanga ako sa'yo. Ibinibigay kong pahintulot mula sa amin ng asawa ko para ligawan mong anak namin. Nakangiti na pagpayag ni Mang Tonyo sa binata. Masaya namang tumayo si Jackson at kinamayan ng mga magulang ng dalaga. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin. Mamahalin at aalagaan ko po ang anak ninyo. Pangako yan. Maraming salamat din sa iyo, Iho. Ngayon ay napatunayan ko nang may mga kagaya mo pang lalaki na handang irespeto ang mga magulang ng mga babaeng mahal nila. At humahanga rin ako sa iyo dahil kahit na mayaman ka, hindi ka marunong yumurok sa mga dukhang katulad namin. Masaya akong iaabot ang kamay ng anak ko sa iyo sa pagdating ng tamang panahon. Sana lang ay magkaigi kayo ni Freya. Makahulog ang tura ni Mang Tonyo kay Jackson. Wala po sa antas ng buhay ang pagmamahal, sir. Ang puso po natin ang nagdidikta kung sino ang karapat-dapat para sa atin. O siya, kumain na muna kayo. Baka gutom ka na, Iho. Singit ni Aling Vilma. Salamat po. At may request po sana pala ako. Kung pwede, huwag niyo munang sasabihin kay Freya na nagpunta ako rito at sinabi ko ang pakay ko sa inyo. I don't want to pressure her po sana. Makakaasa ka, Iho. Sige na, kumain ka na. Yaya ulit ni Aling Vilma rito. Magana namang kumain si Jackson kasama ang mga magulang ni Freya. Nagkwentuhan sila sandali bago nagpaalam si Jackson na aalis na dahil marami pa siyang gagawin sa kanyang opisina. Nangako naman ng binata na babalik at muling bibisitahin ng mag-asawa. Katulad nga ng ipinangako ni Jackson, ay nagsimula na itong ligawan ng dalaga ng mga sumunod na araw. Katulad ngayon, kadarating lang ni Freya mula sa isang meeting na dinaluhan niya para kay Jackson. Hindi kasi nakapunta ang binata dahil may mga importante pang ginawa. Pagdating niya sa kanyang mesa,
ay may isang tangkay na naman ng pulang rosas at Starbucks coffee sa kanyang mesa. Lihim na napangiti si Freya. Kinuha niyang kape at ininom yun. As usual, may sticky notes na naman doon, kaya agad niya yung binasa. Freya, para kang isang bubblegum. Kapag dumikit, nakakabaliw. Napalingon si Freya nang marinig ang bariton ng boses ni Jackson mula sa labas ng opisina nito. Ibinaba ni Freya ang hawak na kape at tiningnan ng binata. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't may lakad ka? Nakakunot ang noong tanong ni Freya kay Jackson. I'm the boss, kaya ayos lang kahit iwan ko ang trabaho ko sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. And besides, tapos na naman ako eh. Hindi mo ba pupunahin ang sinabi ko? Ano ba sinabi mo? Yung nasa sticky notes, na para kang isang bubblegum, na kapag dumikit, nakakabaliw. Ikaw ang bubblegum ng buhay ko, Freya. Nakadikit ka na rito, oh. Seryoso ang boses na pahayag ni Jackson, sabay turo sa kanyang puso. Umiwas naman ang tingin ng dalaga at saka tumikhim. Kakaumpisa mo palang mandigaw, no? Huwag mo naman kaagad akong binibigla. Dahan-dahan na nga ginawa kong paniligo sa'yo eh. At saka, hindi naman kita minamadali. Kaya ko naman maghintay eh. Basta ikaw ang hinihintay ko. Jokes lang. Napatitig si Freya sa binata at malakas na natawa. Napapantastikuhan namang napatingin si Jackson sa tumatawang dalaga. Jokes lang? Saan mo naman napulot ang salitang yan? Para ka tuloy bakla. Natatawa pang sabi ni Freya sa binata. What? Bakla? Ako? No freaking way. May pa-chokes ka kasing nalalaman eh. Salitang bading yan. Gusto mo bang magbakla-baklaan ako? Will you be happy if I do that? Try it. Baka sakaling matawa pa ako sa'yo. Pero kaya ko namang gawin para sa'yo magbakla-baklaan. Hi Beshi. Ang wafo naman ng wallet mo. Sinachite ba? Pinalambot ni Jackson ang boses at pinalantik pa ang mga daliri sa ere. Napahawak naman sa tiyan si Freya dahil sa nakakatawang itsura ni Jackson habang nagsasalita na parang isang babae. Grabe, nakakatawa ka talaga. I suggest na maging lalaki ka na lang. Hindi bagay sa'yo maging isang babae, Sir Jackson. Natatawa pa ring wika ni Freya sa binata. Kung hindi lang talaga kita mahal ay hindi ko yun gagawin. But it's worth it naman, napatawa kita. Sabi ni Jackson sabay kindot kay Freya. Pinamulahan naman ng pisngi ang dalaga. Yan ka na naman sa pambobola mo. Hindi kita binabola, Freya. I'm serious about you. Hindi sapat ang mga salita lang. Ipakita mo. At hindi rin sapat kung ipapakita mo lang, kundi iparamdam mo rin. Yes, I will do that. It's time for our work. Sige ah. Paalam ni Jackson sa dalaga. Bye. Paalam din ni Freya sa binata. Para lang silang mga tanga. Nagpapaalam pa, ang lapit-lapit lang naman nila sa isa't isa. Napapangiti na lang si Freya sa inaasal ng binata. Halos araw-araw ay may sticky notes ang mesa ng dalaga. Parati namang binabasa ni Freya ang mga yon at napapangiti na lang siyang mag-isa. Busy si Freya sa pagtitipa sa computer nang magsalita si Jackson sa harap ng kanyang table. Alam mo bang para kang isang ulan at ako naman ay lupa? Tanong ng binata sa kanya. Humuhugot na naman ito. Sir, nasa trabaho po ako at bawal pong ligawan sa oras ng trabaho. Mataray na wika ni Freya kay Jackson. I'm your boss at ako na mismo ang nagsasabing pwede kang ligawan sa oras ng trabaho. Sir, pwede ba? Mamaya na yung kalandian nyo. Hindi po ako matatapos dito sa hinihingi niyong report eh. Sagutin mo nga muna yung tanong ko, Freya. Oo na, pakiulit ng tanong mo. Alam mo bang para kang ulan at ako naman ay isang lupa? Wika ni Jackson. At bakit? Kasi kahit anong gawin mo, sa akin at sa akin ka pa rin babagsak. Ang sweet ko, di ba, Freya? Nakangiti na wika ni Jackson sabay taas baba ng kilay. Natawa naman si Freya sa hugod ng binata. Alam mo bang ipinaglihi ka sa isang candy? Nakangiti na wika ni Freya kay Jackson. Bakit naman sa isang candy? Ang tamis mo kasi magsalita eh. Mambabola ka talaga, sir.
Humagalpak naman ng tawa si Jackson sa hugot ng dalaga. Natawa na rin si Freya. Nakakahawa naman kasi ang masayang tawa ni Jackson. Para talaga itong hindi boss kung umasta sa harap ni Freya. Buti na lang talaga at minsan lang mapadpad sa office ni Jackson ng mga taga-HR. Kundi ay talagang magte-trending sila sa buong kumpanya na wala nang ginawa kundi magligawan at magharutan. Wow naman, dinaig mo pa ako sa paghugot ah. But anyway, gusto sana kitang yayain eh. Pag-iiba ni Jackson ng topic. Yayain saan? Nagtatakang tanong ni Freya sa binata. Alam kong mahilig ka magluto kaya isasama sana kita sa bagong gawa kong kusina. I want you to cook for me. Kung ayos lang naman sa'yo. Ha? Gusto mong ipagluto kita, sir? Yup. Ayos lang ba sa'yo? Sige ba? Gusto ko rin magluto sa isang maganda at kompleto ang kagamitan ng kusina. Excited na pagpayag ni Freya. Great! Saturday and Sunday ang schedule. Is it okay with you? Wala ba kayong family bonding sa araw na yon? Wala naman. Iahanda kong ilang recipes ko. At syempre, ipapatikim ko yun sa'yo. Excited na rin akong tikman ka. Tikman ang luto mo. Nakangiwing wika ni Jackson nang tingnan siya ng masama ni Freya. Hoy, siguraduhin mo lang na luto lang talagang gagawin natin ha. Subukan mo lang akong manyakin sa bahay mo, basag yung itlog mo, at baka gawin ko pang sausage yung ano mo. Babala ni Freya na ikinatawa ng binata. Huwag naman, baka hindi tayo magka-baby niyan. Promise wala akong masamang balak sa'yo. Gusto ko lang talaga na matikman ang luto ng future wife ko. Sige na nga, may paan naman ako para ipaniba sa'yo kapag nagkamali ka ng kilos eh. Pumasok ka na sa office mo dahil ang dami pa nitong pipirmahan mo at ang dami mo pang i-review ng mga proposal. Yes, boss. Pabirong wika ni Jackson sabay saludo sa dalaga. Mahina na lang na natawa si Freya. Ang kulit talaga ni Jackson. Kaya naman pinipigilan niya ang kanyang puso na tumibok para sa binata. Ngunit sa tingin niya ay malabong mangyari yun. Nahuhulog na ang loob niya para sa binata. Hindi lang dahil sa sense of humor nito at kagwapuhan, kundi pati na rin sa taglay nitong ugali. Akala niya noon ay masama ang ugali ni Jackson dahil nga mayaman. Pero super bait pala nito kahit kanino. At syempre, extra special ang treatment nito sa kanya. Araw na ng Sabado at naghahanda na si Freya para sa lakad nila ni Jackson. Isang gray t-shirt ang suot ni Freya na tinernohan ng isang faded blue jeans. Nagsuot lang siya ng doll shoes. Itinali niya ang kanyang buhok at naglagay ng pulbo sa muka. Pinahiran din niya ng lip balm ang kanyang labi para magkakulay yon. 2 beses na nagwisik si Freya ng baby cologne sa kanyang damit, maging sa pulso. Nang handa na siya ay isinabit na lang niya ang kanyang sling bag sa kanyang braso at lumabas na ng silid. Pumasok muna si Freya sa kusina kung saan nag-aalmusal ang kanyang mga magulang. Ma, pa, alis muna po ako. Binapupunta po kasi ako ng boss ko sa bago niyang kusina at susubukan ko magluto rin ng mga recipe ko. Paalam ni Freya sa kanyang mga magulang. Sige anak, mag-iingat ka ha. Teka, yung boss mo ba ay lalaki? Marahang tanong ni Aling Vilma sa kanyang anak. Nagpapanggap na hindi kilala si Jackson, pero ang totoo ay nagpaalam ng binata sa mga ito na isasama sa bahay nito para nga magluto. Bigla namang kinabahan si Freya sa tanong ng kanyang ina. Napalunok siya bago sumagot. Opo ma. Lalaki po yung boss ko. Ah, ganun ba? Gwapo ba? Baka naman may gusto ka na sa kanya. Oo? Man naman eh. Kayo muna ang magiging priority ko bago ang pakikipagrelasyon na yan. Anak, huwag mo kaming alalahanin ng papa mo. Pwede ka naman magka-boyfriend habang tinutupad mo ang pangarap mo sa amin. Gusto kong maging masaya ka rin naman. Mahinahong wika ni Aling Vilma. Tama ang iyong ina, Freya. Bigyan mo rin naman ng oras sa sarili mong lumigaya. Hayaan mo na kami at matandaan na kami ng iyong ina. Ang magpapasaya na lang sa amin ay ang makita kang masaya sa lalaking mamahalin mo at mamahalin ka. Wika naman ni Mang Tonyo. Hay nako, ayan na naman kayo sa mga drama nyo, mama, papa. Basta, tutuparin ko pa rin po ang mga pangarap ko para sa inyo. Magtatrabaho ako ng mabuti. At kapag may tamang lalaking dumating sa akin, sino ba ako para tanggihan ng grasya, hindi po ba?
Sa ngayon wala pa po ako maihaharap sa inyo. Iyaan niyo po at pag meron na, agad ko siya ipapakilala sa inyo. Ikaw talaga na bata ka, oo. Sige na, alis na at baka maghintay ng matagal sa iyo ang boss mo. Sige po, bye ma, bye pa. Paalam na ni Freya sa mga magulang habang kumakaway sa mga ito. Sa labas ng building ng kumpanya ang tagpuan nila ni Jackson. Gustuhin man itong sundiin si Freya, hindi pwede. Dahil baka malaman ng dalaga na nagpunta na ito sa bahay ng mga Reyes. Lingid sa kaalaman ni Freya, once a week dumadalaw sa mga magulang ni Freya si Jackson. Kapag may trabaho lang si Freya sa opisina ay saka dumadalaw si Jackson sa mga magulang ng dalaga. Sir, kanina ka pa ba naghihintay? Napalingon kaagad si Jackson nang makitang papalapit si Freya. Patakbo pa nga itong maglakad. Huwag kang tumakbo at baka madapa ka. Shit! Hindi na natapos pa ni Jackson ang pananaway kay Freya dahil natapilok na nga ito ng tuluyan. Mabuti na lang at malapit na kay Jackson kaya bumagsak ang dalaga sa mga bisig ng binata. Careful, baby. Sabi ko na nga ba't kayang-kaya kitang saluhin. Humuhugot na wika ni Jackson habang nasa mga bisig nito ang dalaga. Natulala na lang si Freya dahil sa bilis ng mga pangyayari. Titig na titig siya sa mukha ng binata. Halos tumigil ang mundo niya nang unti-unting bumaba ang mukha ni Jackson sa kanyang mukha. Dahil sa pag-aakalang hahalikan siya ng binata ay agad ipinikit ni Freya ang kanyang mga mata. Hinuso pa niya ang kanyang labi upang mabilis na maabot ni Jackson. Anong ginagawa mo? Bakit nakapikit ka at nakanguso? May masakit ba sa'yo? Nagtatakang tanong ni Jackson sa dalaga. Nang marinig ang sinabi ni Jackson ay agad na nagmulat ng mga mata si Freya. Nagiinit ang kanyang pisngi dahil sa sobrang hiya na nararamdaman. Napuwing kasi ako bigla kaya napapikit ako, sir. Salamat sa pagsalo mo sa akin. Tayo na. Natatarantang pahayag ni Freya sa binata, sabay tayo at bitiw sa pagkakahawak niya sa matitigas na braso ni Jackson. Tayo na? As in, tayo na? Pangaalas ka ni Jackson sa natatarantang dalaga. Kumunot ang noon ni Freya. Ano, sir? Sabi mo tayo na, di ba? Sira, yan ka na naman, sir. Ang ibig kong sabihin, tara na sa bahay mo. Bakit? Magsasama na ba tayo? Gusto ko yan. Hay, ewan ko sa'yo, sir. Isa pa at uuwi na ako. Biro lang, ikaw naman. Tara na nga at baka makaurong ka pa. Pinagbuksan nito ng pinto ng kotse si Freya at inalalayang makasakay sa passenger seat. Ang binata na rin ang naglagay ng seatbelt ng dalaga. Kaya naman, pigil-pigil ni Freya ang hininga dahil sobrang lapit na naman nila sa isa't isa. Buti na lang at umalis na sila kaya nakahinga na siya ng maayos. Nang makita ni Freya ang magandang kusina ni Jackson ay nawala na ang kanyang hiya na nararamdaman kanina. Excited siyang magluto. At kagaya nga ng sinabi ni Jackson ay sa kanya raw muna ng 2 araw ang kusinang yon. Kaya naman, halos kalahati ng kanyang recipe ay nailuto niya sa magandang kusina ni Jackson. Kumpleto rin ang mga ingredients sa loob ng kusina. Wala ka nang hahanapin pa. Agad niyang sinimulan ng pagluluto. Si Jackson ang tagahiwa niya ng mga sangkap. Palagi lang itong nakatingin sa dalaga habang abala si Freya sa pagluluto. Natuwa rin ang dalaga nang magustuhan ni Jackson ang mga luto niya. Alam mo bang pwede ka nang mag-asawa dahil sa sarap mong magluto, Freya? Nakangiting biro ni Jackson kay Freya nang kumakain na sila. Hindi pa ako ready para sa pag-aasawa na yan, no? Lahat ng tao ay hindi nagiging handa sa isang bagay, Freya. Malay mo, ako na pala ang destiny mo. Pwedeng oo, pwede rin hindi. Alam mo kasi ang mga katulad naming mahihirap, mas inuunang kumayod kaysa sa pakikipagrelasyon. Bakit? Hindi ba pwedeng makipagrelasyon habang kumakayod? Nakaka-distract. Hindi kaya, nakaka-motivate nga eh. Ewan ko sa'yo, Sir Jackson. Kumain ka na nga lang? Pairap na wika ni Freya sa binata. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na pag wala tayo sa opisina o kapag tayong dalawa lang, Jackson na lang ang tawag mo sa akin. O para mas maganda, pwede ring babe o mahal. Aapila pa sana siya sa huling sinabi nito. Ngunit nagulat siya nang bigla na lang siyang subuan ni Jackson. Wala nang nagawa si Freya kundi ang lunukin ng bawat isinusubo ni Jackson na pagkain sa kanya. Sa 2 araw na pagluluto ni Freya sa kusina ni Jackson, ay masasabi niyang dream come true niya yon.
Para siyang nagluto sa kusina ng isang palasyo. Sobrang ganda at laki kasi ng kusina at kumpleto sa gagamitan. Dahil may 3 days na international business trip si Jackson, ay nalungkot si Freya. Wala nang mangungulit sa kanya at talagang mamimiss niya ang binata. Habang nagtitipa sa computer si Freya ay may biglang lumapit sa kanyang babae. Hey you, ikaw ang malanding babaeng inaagaw ang fiancé ko, di ba? Tanong ng isang babaeng maganda at blonde ang kulay ng buhok. Nag-angat ng tingin si Freya. I beg your pardon, miss? Magalang pa ring tanong ni Freya kahit na kumukulo na ang kanyang dugo dahil sa inis sa babae. For your information, Miss Secretary, may fiancé na si Jackson, and it's me. Kaya sana pigilan mo yung kati mo, you gold digger. At para maniwala ka, here, I will give you our wedding invitation. Next week na kami ikakasal. Kaya nga nagpunta siya sa Paris para kunin ang pinatahi naming couple wedding gown and suit. I hope na natauhan ka na sa kahibangan mo. Oportunista. Mataray na pahayag ng babae. Matalim pa siyang tiningnan nito bago tuluyang umalis sa harapan ni Freya. Hindi nakaimik ang dalaga. Binuksan niya ang invitation card at halos manginig ang kamay niya nang makita ang pangalan ni Jackson. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Freya. Nasa pupa niya ang kanyang dibdib dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Bakit ngayon pa? Kung kailang sigurado na siyang hulog na siya kay Jackson. Dahil sa sakit na nadarama, ay agad na nagdesisyon si Freya. Sa araw na yun ay gumawa siya ng resignation letter at ipinasa yun sa HR department. Nagtataka naman siyang tinignan ni Weng. Ngunit hindi ito nagtanong kung bakit siya biglang nag-resign. Buong gabing umiiyak ang dalaga dahil sa kaalamang ikakasal na si Jackson sa ibang babae. Ipinamukha talaga sa kanya ng babaeng yun na malayo ang agwat nilang dalawa, na hindi pwedeng pagsamahin ang tubig at langis. Tinawag pa siyang gold digger at oportunista ng babae, at hindi niya yun matanggap. Kailanman ay wala siyang tinanggap mula kay Jackson, kundi bulaklak lamang at ang pagmamahal nito. Kinabukasan ay tumawag ang dating kaklase ni Freya sa kanya. Sinawid ka agad naman yun ng dalaga. Freya, kamusta ka na? Agad na bati ng dati niyang kaklase na si Marie. Ayos lang naman ako. Ikaw, kamusta na? Napatawag ka nga pala. Heto, may good news para sa'yo. Nag-hire kasi ng staff ang kaibigan ko na may-ari na ngayon ng isang resort. Naalala kita kaya agad kitang tinawagan. Baka gusto mo mag-apply. San ba yan? Tamang-tama at wala na akong trabaho. Sa Zambales lang naman. Ano, go ka? Sige, go ako. Kailan bang alis natin? Mamayang gabi na. Hintayin mo na lang ako sa may kanto papasok sa bahay niyo Sunduin ka na namin. Free transportation naman tayo eh. Sige, magpapaalam na muna ako sa mga magulang ko. Tapos mag-iimpake na ako. Salamat ha, Marie. Wala yun. Good luck sa atin. Daan na lang ako dyan mamaya ha. Mag-iimpake na ako ng mga gamit ko. Bye, friend. Sige, bye. Paalam ni Freya sa kaibigan. Habang kumakain ng tanghalian, ay sinabi nga ni Freya sa kanyang mga magulang ang plano niyang pag-alis. Halata na nabigla ang mga ito. Hindi pa alam ng mga ito na resign na siya sa kumpanya ni Jackson. Sasabihin na rin niya ngayon para isahan na. Bakit naman biglaan, anak? May nangyari ba sa'yo sa dati mong pinagtatrabahuhan? Tanong ni Aling Vilma na may pag-aalala sa boses. Wala naman po, ma. Malayo lang kasi ang pagiging sekretarya sa kurso ko. Nag-resign na po ako kahapon sa Martinez dahil nga po bala kong gamitin ang kurso ko. Pagsisinungaling ni Freya sa totoong dahilan kung bakit siya bigla na lang nag-resign sa dating pinapasukan. Ganoon ba? Kung yan ang gusto mo, sino ba naman kami para pigilan ka? Salamat po, ma, pa. Kayo talaga ang lakas ko. Kung wala kayo, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mukhang malalim yan, anak ha. Malalim ang pinaghuhugutan ba, ma? Pabirong tanong ni Freya sa kanyang ina. Ngumiti pa siya para hindi ito magtaka. Basta ang mahalaga, anak, ay kung saan ka masaya. Susuportahan ka namin ng iyong ama. Nakangiti na wika ni Aling Vilma. Salamat po sa inyo. At kapag may nagtanong kung nasan ako, huwag niyo po sanang sabihin. Tawagan niyo muna ako kung sino ang naghahanap sa akin. Pwede po ba yun? Sandaling natahimik si Aling Vilma sa pakiusap ng anak. Ilang sandali pa ay tumango ito at nagkatinginan pa ang mag-asawa.
Hindi na naman siya inusisa pa ng mga ito. Kinagabihan ay umalis si Freya na nasasaktan ng kanyang puso. Nang malaman naman ni Jackson ng pag-alis ng dalaga ay halos mabaliw siya. 2 araw siyang hindi nakapag-concentrate sa mga meeting na dinaluhan niya. Kung hindi dahil kay Weng ay hindi niya malalaman ang ginawang pagre-resign ni Freya sa kumpanya nila. Sa pangatlong araw ay aligagana ang binata. Kaya nang matapos ang huling meeting niya sa hapon ay agad na siyang bumalik patungong Pilipinas. Mabuti na lang at private airplane nila ang gamit ni Jackson. Pagdating ni Jackson sa Pilipinas ay mag-uumaga pa lang. Ngunit wala siyang pakialam. Gusto niyang makita at makausap agad si Freya. Mag-aalas 6 pa lamang ng umaga nang makarating siya sa bahay ng dalaga. Tao po. Freya! Freya! Malakas na tawag ni Jackson sa pangalan ng dalaga. Ngunit wala man lang sumasagot. Malamang ay tulugan pa. Aling Vilma! Mang Tonyo, tao po. Tawag naman ito sa mga magulang ng dalaga. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng bahay ng mag-asawa. Iniluwanan si Aling Vilma. Ang aga mo, iho. May kailangan ka ba? Malamig ang boses na bungad ni Aling Vilma sa binata. Magandang umaga po, Aling Vilma. Pasensya na't maaga ko kayong binalabong. Gusto ko lang pong makausap si Freya. Nandyan po ba siya? Magalang at puno ng pag-asang tanong ni Jackson sa ina ng dalaga. Pasensya na, iho, pero kabilin-bili na ng anak ko na tatawagan muna siya kapag may naghahanap sa kanya rito sa bahay. At nire-respeto namin ang aming anak, Jackson. Gusto ko po sanang malaman kung bakit siya umalis sa kumpanya ko. May nagawa ba akong mali sa kanya? Bigla na lang siyang umalis nang hindi man lang nagsasabi sa akin. Hindi ko lang alam, iho. Nasaan ka pala nang umalis ang anak ko? May business trip po ako sa Paris. 3 araw po ako ron at ngayon lang po ako nakabalik. Naitawag lang po sa akin na nag-resign na nga po si Freya. Pasensya ka na, iho, at hindi ko alam kung bakit umalis ang anak ko roon sa kumpanya mo. Pero isa lang ang sigurado ko. May mabigat siyang dahilan kaya siya basta-basta na lang na umalis. Hindi naman niya naikwento pero ramdam namin na may problema siya. Teka, pumasok ka muna at tatawagan ko ang aking anak. Maraming salamat po. Tinawagan nga ni Aling Vilma si Freya. Agad namang sinagot ng dalaga ang tawag ng ina. Ma, napatawag po kayo. May nangyari po ba kay Papa? Sunod-sunod na tanong ni Freya sa ina. Nasa may kusina si Aling Vilma habang kausap ni Freya. Nasa sala naman si Jackson. Wala naman anak, pero may gusto akong itanong sa'yo at sana naman sagutin mo ako ng totoo. Sige po, ano po yun, ma? Ano bang dahilan mo at umalis ka sa kumpanya pinagtatrabahuhan mo? Sandaling natahimik si Freya sa kabilang linya. Ilang sandali pa ay malakas itong bumuga ng hangin. Bakit niyo po naitanong, ma? Sagutin mo na lang ako, anak. Nahuhulog na po kasi ang loob ko sa boss ko, ma. He's kind and sweet. Akala ko totoo na siya sa panliligaw niya sa akin. Yun pala, may fiancé na siyang iba. Nasaktan ako at ayaw ko na siyang makita pa. Habang maaga pa, lalayuan ko na po siya. Sigurado ka ba, anak, na may fiancé na ang binatang yon? Opo, ma. Ang babae mismo ang nagpunta sa office at binigyan pa ako ng invitation card. Nabasa ko ang pangalan ni Jack, ng boss ko po roon at siya nga ang groom. Sorry, ma, kung naglihim ako sa inyo ni Papa. Ayoko lang talagang pag-usapan muna. Kaya nga po sumama ako dito kay Marie para mas madali akong makamove on sa panloloko ni Sir sa akin. Ayos lang yun, anak. Kahit pa paano ay magiging payapa ng utak ko kakaisip kung bakit ka biglang umalis. O siya, baka marami ka pang gagawin. Tatawag na lang ulit ako sa'yo para mangamusta. Mag-ingat ka riyan, ha? Paalam na ni Aling Vilma. Okay po, ma. Ingat din po kayo ni Papa dyan. Nang matapos makipag-usap si Aling Vilma sa anak, ay binalikan nito si Jackson sa may sala. Napatayo si Jackson nang makitang papalapit sa kanya si Aling Vilma. May kaba sa kanyang puso habang papalapit ang ginang. Maupo ka, iho, at may itatanong ako sa'yo. Teka, gusto mo ba ng kape? Wag na po. Naparito lang po talaga ako para makausap si Freya. Ano po bang itatanong niyo? Gusto ko sana na maging totoo ka at maging ang sagot mo. Umpisa ni Aling Vilma. Opo, kahit anong tanong niyo isasagutin ko po ng tama. Nakatingin si Jackson sa mga mata ni Aling Vilma. Ikakasal ka na ba, iho? Oo.
Hindi po, Aling Vilma. Naliligaw pa lang naman po ako sa anak niyo eh. Pero kung magpapakasal po agad kami, mas maigi po sana. Pero ang sabi ng anak ko ay may babaeng nagpunta sa office mo at binigyan ng anak ko ng invitation card para sa kasal ninyong dalawa na babaeng yun. Kaya umalis ang anak ko dahil nasaktan siya. Akala niya kasi niloloko mo lang siya at pinaglalaruan. Hindi po yan totoo, Aling Vilma. God, kaya pala nag-resign si Freya. At mukhang alam ko na po kung sino ang may pakana ng lahat. Patawarin niyo po ako kung nasaktan ko ang anak niyo, Aling Vilma. Isa lang po ang kahilingan ko. Tulungan niyo po ako mabawi ang anak niyo. Hindi ko po siya ipagpapalit sa iba. I swear to God na totoo po ang pagmamahal ko sa kanya. Misunderstanding lamang po ang lahat, kaya kailangan ko siyang makausap para malinawan siya. At sabihin sa kanya na wala akong ibang gustong pakasalan kundi siya lang. Sige, tutulungan kita, Jackson, iho. Pero gusto kong ayusin mo muna ang gulong ginawa ng babaeng yun sa inyo ng aking anak. Seryosong wika ni Aling Vilma sa binata. Makakaasa po kayo, Aling Vilma. At maraming salamat po sa pagtitiwala. Aalis na po ako. Paalam ni Jackson sa ina ng dalaga. Pinuntahan ni Jackson ang office niya at tiningnan sa CCTV camera ang pangyayari sa office niya habang wala siya. Kumuyom ang kamao niya nang makita si V na nakausap si Freya at may iniabot ito sa dalaga na alam niyang invitation card. Tama nga ang kwento ni Aling Vilma. Mabilis na tinawagan ni Jackson ang kanyang abogado para i-pull out ng kalahati sa investment niya sa kumpanya ng pamilya ni Vina. Mabuti na lang at may konti pa siyang awa. Dahil kung wala ay baka pinabagsak na niya ang kumpanya ng pamilya ni Vina. Tinawagan ni Jackson si Weng. Kahit pagod at inaantok ay nakaya pa rin ni Jackson ang mag-utos. He wants to surprise Freya. At ngayon isisiguraduhin niyang magiging sa kanya na ang dalaga. Lalo pat alam niyang may pagtingin din ito sa kanya. Hindi ito masasaktan at magre-resign kung hindi siya mahal ng dalaga. Dahil sa sobrang pagod ay nakatulog si Jackson sa kanyang office. Nagising siya mga bandang hapon na. Tinawagan niya muli si Weng. Weng, lahat ba ng pinagawa ko sa'yo ayos na? Tanong ni Jackson sa kaibigan. Oo, ayos na sir. Teka, saan ba natin sila dadalhin? Nagtatakang tanong ni Weng sa binata. Basta, standby muna kayo dyan dahil may isasama pa ako. Wait for my call, okay? Okay, sige po. Good luck sa plano mo, sir. Salamat. Kinabukasan ay pinuntahan ni Jackson ang bahay ng mga magulang ni Freya. Natawagan na niya si Aling Vilma at sinabi nito kung saan ang lokasyon ni Freya. Dahil kasamang mag-asawa sa plano, kaya ang binata na mismo ang susundo sa mga ito sa bahay. Nakahanda ng mag-asawa nang dumating si Jackson. Iho, sigurado ka na ba rito? Paano kung umayaw ang anak namin sa alok mo? Tanong ni Mang Tonyo. Trust me, hindi po yun mangyayari. Tayo na po. Aya na ni Jackson sa mag-asawa. Samantala, naghihiwa si Freya ng mga gulay nang pumasok ang may-ari ng resort na pinagtatrabahuhan niya. Hi Freya, pwede ba kitang makausap? Nakangiting tanong ni Belen, ang may-ari ng resort. Oo naman po. Ano po yun, Ma'am Belen? Mababait ang mga staff at ang may-ari ng resort. Kaya mabilis na nakapag-adjust si Freya kahit ilang araw pa lang siya nagtatrabaho sa resort. May wedding gown pictorial kasi nagaganapin dito sa resort. Ay minsanan lang naman kaya makikiusap sana ako kung pwede ka bang maging isa sa modelo. Bakit po ako? May iba naman po eh. Ikaw ang napipisil ko. Sige na naman oh, maganda ka naman. Tapos dagdag points na rin sa ating resort. Pakiusap pa ni Belen sa dalaga. Sandaling nag-isip si Freya hanggang sa tumango-tango na din siya. Baka sabihin naman ito ay wala siyang pakisama. Sige po, Ma'am Belen. Salamat, Freya. Niyaka pa siya ni Belen bago nagpaalam. Hanggang sa dumating na ang araw ng wedding gown pictorial. Magsusuot lang naman ng wedding gown si Freya at kukuhanan daw siya ng litrato. Sunset daw dapat ang background kaya mamaya pang hapon magbibihis at aayusan ng dalaga. Pero ngayong umaga ay kailangan niya munang magpa-foot spa at magpa-massage para ma-relax daw siya. Yun ang instruction ni Ma'am Belen. Kinahaponan ay binihisan at inayusan na si Freya. Nakakaramdam siya ng kaba, pero pinagwalang bahala niya ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ayusan ay napatitig siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang ganda niya sa suot na white wedding gown. Muntik na niyang hindi makilala ang sarili niya.
Wow, ang ganda niyo po, ma'am. Komento ng babaeng nag-ayos kay Freya. Salamat. Magaling ka rin naman kasi mag-makeup. Nakangiting pa sa salamat niya dito. Napalingon si Freya nang marinig ang sunod-sunod na katok sa labas ng silid na kinaroroonan nila. Iniluwan niyon si Belen. Ngiting-ngiti ito kay Freya. Ang ganda-ganda mo naman, Freya. Hindi ko akalaing ganito kakaganda lalo kapag naayusan. Sigurado akong matutuwa ang agency sa'yo. Baka kunin ka nilang model. Salamat po, ma'am. Siya, tayo na. Ilang minuto na lang at sunset na. Ibaba mo na yung belo mo. Hinawakan ni Belen si Freya at iginiya na papalabas ng silid. Nagpunta sila sa may dalampasigan. Nang makita ni Freya ang magandang altar at red carpet, ay mas dumoble ang kaba sa puso ni Freya sa hindi niya malamang dahilan. Para bang nais ng puso niya, sana totoo na lang nakasal ang gaganapin. Ngunit alam naman niyang imposible yun. Nang dumating sila sa dulo ng carpet ay iniwan na siya ni Belen. Teka lang, ma'am. Mahinang tigil ni Freya dito. Ngunit hindi na siya pinakinggan pa nito. Subalit laking gulat ni Freya nang makita ang mga magulang niya na tumabi sa kanya. Mama, Papa, ano pong ginagawa niyo rito? Nagtatakang tanong ni Freya sa mga magulang. Anak, isang tanong, isang sagot. Mahal mo ba si Jackson o hindi? Seryosong tanong ni Aling Vilma. Ha? Bakit niyo siya kilala? Saka, yan lang po bang yung pinunta niyo rito? Sagutin mo na lang ako, anak. Mahal mo ba siya o hindi? Mahal po. Sinabi ko na po sa inyo sa tawag ang totoo, hindi po ba? Handa ka bang makasama siya habang buhay, anak? Ma, bakit po ba kayo nagtatanong yun sa akin? Basta sagutin mo na lang ako, anak. Siyempre, mahal ko siya. Pero may mahal naman siyang ikaw ang mahal niya. At ikaw ang gusto niyang makasama habang buhay, anak. Putol ng ginang sa sinasabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Freya. Hindi inaasahan ng narinig. Ano pong sinasabi niyo, ma? Vilma, malapit nang lumubog ang araw. Tama na yan. Saway ni Mang Tonyo sa asawa. Tayo na, anak. Hayaan mo kami ng iyong ama na ihatid ka sa lalaking mamahalin ka ng lubusan at ang lalaking magpapasaya sa'yo. Makahulog ang wika ng kanyang ina. At nang lumingon si Freya sa may altar, ay nakita niya si Jackson na naghihintay sa kanya kasama ang mga magulang nito. Ako ang ikakasal ngayon, ma? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga habang dahan-dahan silang naglalakad papalapit sa kinatatayuan ni Jackson. Oo, anak, kayo ni Jackson. Sagot ng ina ni Freya. Hindi na nakainip pa si Freya dahil sa halo-halong emosyon. Gulat, takot at kasiyahan ng kanyang nararamdaman. Paano po nangyari yun? Walang imposible sa taong nagmamahal, anak. Si Jackson ang nag-asikaso sa lahat. At alam niyo po ang lahat? Siyempre naman, anak. Namanhikan siya sa amin kahit na narito ka. Alam naman naming mahal niyong isa't isa kaya pumayag kami. Hindi alam ni Freya kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung paano nagawa ni Jackson ng ganitong kasal. Pero masaya siya. Kaya sigurado na siya sa puso niya na si Jackson ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Nang makarating si Freya sa harap ni Jackson ay biglang dumaloy ang luha sa pisngi ni Jackson. Agad naman yung pinahid ni Jackson at ngumiti ito sa dalaga. Ngiti na puno ng pag-ibig at pananabik. Bakit ka umiiyak, Jackson? Hindi ba't ako dapat ang umiiyak ngayon? Dapat magalit pa nga ako dahil hindi ko alam na ikakasal na pala ako sa'yo ngayon. Iniwala ka pa ng proposal eh. Natatawa ngunit naiiyak na wika ni Freya sa binata. Naluha na rin ang dalaga. Pinahid naman ni Jackson ang mga luha niya. Masaya lang ako. Akala ko kasi hindi ka papayag na magpakasal sa akin. Napag-usapan kasi namin ni Mama Vilma na kapag hindi mo ako mahal, hindi ka nila pipiliting pakasalan ako. Grabe kayo pinagkaisahan niyo ako. Maging si Mang Belen ay kinasabot niyo rin pala. Sorry baby, hindi ko alam na nasaktan pala kita nang wala akong kamalay-malay. Don't worry, wala akong ibang babae. Ikaw lang talaga. Pangako ko yan sa'yo. Hindi ko alam na sinugod ka pala ni Vina. Wala ka nang dapat na alalahanin pa. She learned her lesson. Hindi na niya tayo gagambalain pa. Buti naman. Akala ko talaga niloko mo ko at pinasakay lang. It will never happen, babe. Ikaw lang ang mahal ko at ang pangarap ko.
Parehong napalingon sina Freya at Jackson nang tumihim ang pari na magkakasal sa kanila. Malapit na talagang lumubog ang araw ano? Ikakasal ko pa ba kayo o hindi na, iha at iho? Pabirong tanong ni Father sa kanila. Pasensya na po kayo, Father, at surprise wedding lang po talagang ginawa ko para sa kanya. Hindi po alam ng nobya ko na totoong kasal to. O siya, kailangan na nating simulan ng seremonyas ng kasal. Mamaya na kayo mag-usap at magpaliwanagan. Nag-umpisa na nga ang seremonya ng kasal. Lubog na ang araw nang matapos ang kanilang kasal. Hindi pa nga tapos ang sinasabi ng pari na you may now kiss the bride, ay hinalikan na kaagad ni Jackson si Freya sa labi. Si Jackson nagmamadali. Kantsaw ng mga kaibigan ng binata. Siyempre naman, opisyal ng akin na babaeng napakabait at napakaganda at pinakamamahal ko. Sigaw naman ni Jackson sa lahat, lalo tuloy kumapal ang kantsawan. Binati rin ng mag-asawa ng kanyang mga magulang. Biglaan din ang uwi ng mga magulang ni Jackson sa Pilipinas para umattend ng kasal niya. Kitang-kita sa mga mata ng mga magulang nila ang kasiyahan para sa dalawang taong nagmamahalan. Naway tumagal ang inyong pagmamahalan, mga anak. Parati niyong pag-usapan ng inyong mga problema upang hindi yun maging dahilan ng inyong hindi pagkakaunawaan. Payo ni Aling Vilma sa bagong mag-asawa. Palagi namin niyang tatandaan, Mama. Salamat sa mga payo niyo. Nakangiting wika ni Freya at niyakap ang ina at ama. Maging ang mga magulang ni Jackson ay niyakap din ng dalaga. Welcome to the family, Freya, iha. Ikaw ang bukang bibig palagi ni Jackson sa amin noon pa. Kaya naman hindi namin pinalampas ang kasal niyo. Ngayon lang tayo nagkakilala pero parang kilala ka na rin namin dahil kay Jackson. Saka marami pa naman tayong panahon para kilalanin ng isa't isa. Basta mahalin at respetuhin niyo palagi ang isa't isa, okay? Kapag may problema, don't hesitate to reach out to me at ako ang bahala kay Jackson. Pahayag ng ina ni Jackson. Salamat po. Promise po aalagaan ko ang inyong anak. At ganoon din ako. Haalagaan kita, may Freya. Sabad ni Jackson at kinintanan ng halik sa noo ang misis. Pagkatapos ng kasal ay nagkasiyahan na ang lahat. Naging masaya at matiwasay naman ang kasal nila. Hindi akalain ni Freya na sa isang iglap ay magiging asawa siya ni Jackson. Real quick talaga ang nangyari. At hindi niya pinagsisisihan na pinakasalan niya si Jackson. Ngayon nga ay 6 na buwan na silang mag-asawa ni Jackson. Mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Walang masabi si Freya sa mister niya. Gwapo na, ideal husband pa talaga ito. Darling, pwede mo ba akong ipagluto ng kaldereta? Lambing ni Jackson sa misis. Kaldereta? Mukhang hindi pa nga ako nakakapagluto ng kaldereta para sa'yo. Sige, ipagluluto kita niyan, darling. Sagot naman ni Freya. Alam mo bang ang kaldereta mo ang pinakamasarap na kaldereta ang natikman ko? Ha? Hindi pa naman ako nagluluto ng kaldereta. Kakasabi ko lang, di ba? Kaya paano mo nasabi na pinakamasarap ang luto kong kaldereta? Hindi mo ba ako naaalala? Naaalala naman kita. Ikaw ang asawa ko. Bakit naman kita makakalimutan? Darling, ako lang naman ang pulubing lalaki noon sa harap ng Martinez Building. Binigyan mo ko noon ng baon mo na ang ulam ay kaldereta. Bunyag ni Jackson sa asawa. Nanlaki ang mga mata ni Freya nang marinig ang sinabi ng asawa. Hindi nga, Jackson. Hindi makapaniwalang tanong niya sa asawa. Yup, kaya ka nga natanggap agad bilang sekretarya ko ay dahil sa kabaitan mong pinakita. Lahat ng mga kasamahan mo noon ay hindi ginawa ang ginawa mo. You have a good heart, Freya. You were my good Samaritan secretary. And now, you are my wife. My lovely wife. Doon mo ko nabihag sa kabaitan mong taglay. And I love you more and more every day. Madamdaming pahayag ni Jackson. Naiyak naman si Freya sa sinabi ng kanyang mister. Niyakap niya ito ng mahigpit at hinalikan sa labi. God, hindi ko akalain na ikaw pala yun. Hindi man lang kita nakilala. Pero naisip ko na may kaboses ka, pero hindi ko maalala. Teka, bakit mo naman ginawa yun, Jackson? Kasi gusto kong magkaroon ng may mabuting puso na empleyado. Ayoko nang may nangaagrabyado sa mga taong nangangailangan ng tulong. Magkatulad kayo ng pananaw ng aking mga magulang. Ang swerte ko sa inyo. I love you, darling. Mapagmahal na wika ni Freya sa asawa. Mas mahal kita, Freya.
At hanggang sa huling hininga ng buhay ko ay patuloy pa rin kitang mamahalin. Did you know that God made you for me? Madamdaming pahayag ni Jackson sa asawa. Nagtagpo ang kanilang mga labi. Sinelyuhan nila ang kanilang pagmamahal. Ilang buwan pang nakalipas at niregaluhan ni Jackson si Freya ng restaurant. Isa yun sa pangarap ni Freya. At gusto ni Jackson na tuparin yun. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kaligayahan nila. Dahil ilang buwan matapos ang launching ng restaurant ni Freya, ay siya naman ang nagbigay ng sorpresa kay Jackson. Natupad na rin ang pangarap nito na magkaroon na sila ng anak. Napag-alaman ni Freya na 2 buwan na siyang buntis. Nagpatayo rin sila ng foundation para sa mga taong walang bahay na matutuluyan. Walang pinipili, mapabata man o matanda ay pwedeng tumuloy sa itinayong building sa kanilang foundation. Gustong ibalik ng mag-asawa ang blessings na natatanggap nila mula sa Diyos at ibahagi yun sa ibang taong nangangailangan. Ang pagiging mabuting tao ay pinagpapala ng Diyos. Kaya lagi tayong maging matulungin sa kapwa natin. Magmahalan tayo dahil ginawa ng Diyos ang tao dahil sa pagmamahal. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.